Kung maririnig mo ang salitang engkanto, hindi ba't ang unang pumapasok sa iyong kaisipan ay nilalang na nakatira sa kagubatan at hindi nakikita maliban na lang kung magpapakita ito. Ngunit sa kagubatan ng Capiz ay naiiba ang engkantong nagpapakita sa kanilang kagubatan sapagkat ang engkantong ito ay hindi ordinaryo. May kakayahan itong kumain ng mga taong naliligaw sa loob ng gubat. Kaya nang dahil dito, binansagan ang nilalang na ito na Agkanto. Isang pangalan na pinagsama mula sa engkanto at aswang. Dahil ayon pa sa mga nakasaksi, ang Agkanto ay bigla-bigla na lamang lulusot sa iyong likuran o di kaya'y harapan. Hindi ito nagpapalit ng anyo upang umatake. Dahil susulpot lang ito at aatakihin ka na lang ng biglaan. Ang Agkanto ay may panlabas na anyong katulad sa aswang. Ngunit ang paraan ng paghahanap nito ng pagkain ay ang umatake ng mga tao sa gubat. Ngayon pa sa ilang mga albularyo, ang Agkanto ay isang anak ng aswang at engkanto. Ito raw ay makapangyarihang nilalang na naiiba sa lahat dahil kahit sino ay walang makakatakas rito. Isa sa mga baryo sa Capiz ang nagpapatunay na ang Agkanto ay hindi lang nagkukulong sa gubat. Bagkus kapag wala itong makain, lumalabas ito sa kanyang lungga upang mambiktima sa mga tao. Isang araw, napagpasyahan ng pamilya ni Gary na magbakasyon sa Capiz. Kilala kasi sa Maynila ang pamilya ni Gary bilang mga adventurer. Lahat ng gubat-gubat sa sulok ng Pilipinas ay napuntahan na nila, maliban na lang sa lugar ng Capiz. Mga anak, nakahanda na ba ang mga gamit nyo? Bukas na tayo pupunta ng Capiz ha? Paalala ng kanilang ina. Opo, opo. Sabay na sagot nilang magkapatid. Okay, tapusin nyo na yan at magpahinga na. Maaga pa tayo gagayak bukas. Huwag kayong mag-inarte ha. Uwi ka ng ginang na si Glenda. Pati sinarado na ang pintuan. Pagkalabas ng babae, itinigil ng magkapatid ang mga ginagawa at bumaba ng kanilang kapa upang pumesto ng pabilog sa sahig. Oras na upang pag-usapan nila ang mga iba't ibang nilalang na alam nilang naninirahan sa mundo kasama natin. So ano na ang sunod? Tanong ni Kreya sa dalawa. Iwan ko kay Kuya Gary. Siyang may hawak ng listahan kanina eh. Sagot naman ni Danica. Teka, eto. Yun ang sunod na nilalang na nasa listahan natin. Agkanto ang tawag dyan. Originated from Capiz yan. Pagpapakita ni Gary sa isang Agkanto na nasa librong hawak nila. Pinagmasdan ng magkapatid ang mukha ng Agkanto na nakaguhit sa libro. Labis nga silang natakot sa mukha pa lang nito. Binasa naman ni Kreya ang katotohanan tungkol sa nilalang na ito. At doon lang nila nalaman na isa pala itong engkanto na nangangain ng mga taong naliligaw sa kagubatan. Nagtingin na naman sila nang mabasa rin ang salitang iyon. Natakot ang magkapatid sapagkat bukas na sila pupunta ng Capiz upang mag-adventure. Kaya ayaw ko nang sumama sa kanila mama papa eh. Baka kung ano pang mangyari sa atin. Wika ni Danica. Tama ka. Pero wala tayong magagawa. Sila yan eh. Dapat silang masusunod rito kung hindi ay, naku, makakatikim tayo sa mga ito. Sabat ni Kreya at bumalik na sa kama. Ganoon rin si Gary at Danica. Matulog na tayo. Magdasal na rin para kahit papano ay may protection tayo ni God sa pagtulog. Saka huwag na natin isipin ang Agkanto na yan. Maaring hindi totoo yan. Kung totoo man, sana
Hindi ang gubat na tinitirhan niya ang mapuntahan natin. Mahabang paliwanag ni Gary bago humiga at nagkumot. Kinaumagahan, alas 5 pa lamang ng umaga, may bumibiyahe na silang magpamilya tungo sa Pantalan. Barko ang nasa isipan nilang sakyan patungo sa Capiz upang maisakay rin ang kanilang sasakyan. Hindi lang adventurer ang mga magulang ng tatlong magkakapatid. Vlogger din ang mga ito sa YouTube at isa sa kanilang supporter ang nag-challenge sa kanila na sa Capiz naman ang sunod nilang puntahan. Ma, pa, pwede po bang sa susunod? Huwag niyo na kaming isama. Nakakapagod kaya? Reklamo ni Kreya. Napatingin naman si Danica at Gary sa kanya. Dahil hindi ito natakot na magreklamo sa kanyang mga magulang. Nahimik ka nga, Kreya. Hindi ba kayo nagpapasalamat na may magulang kayong katulad namin? Alam mo ba, marami ang mga batang katulad nyo ang pinapangarap tong ginagawa natin. Saglit at ipa-play ko na itong camera. Paninir mo ni Glenda kay Kreya. Napabuntong hininga si Kreya at napadabog na sumandal sa kanyang inuupuan. Samantala, si Glenda naman ay tinutok na ang kanyang mukha sa camera upang magsimulang mag-vlog. Pagkatapos niyang pumati, itinutok naman niya ang camera sa kanyang asawa at mga anak. Walang nagawa ang tatlo kundi ipakita ang peking pagngiti sa harap ng camera para lang sa kanilang nanay. Pagkarating nila sa Pantalan, hawak-hawak pa rin ni Glenda ang camera. Panay siya kwento rito habang pinapakita ang barkong sinasakyan nila. Nagpapairap na lang sa hangin si Kreya dahil masyado nang naaadik ang nanay nila sa pagbablog. Kaini si Mama. Pabulong na reklamo ni Kreya. Ate naman, hayaan na natin. Pag-aawat ni Danica. Makalipas ang mahigit 10 oras, sa wakas, nakarating na sila ng Rojas City, Capiz. Imbes na pakainin ang mga anak, kumuha kaagad si Glenda ng camera. Humarap muli rito upang i-update ang kanya mga viewers. Papa, hindi pa ba tayo kakain muna? Tanong ng bunso nilang si Danica. Guys, tapusin na lang muna natin ang nanay mo. Kakatalak sa camera. Kakain na rin tayo ha. Wait lang kayo ha. Mahinahong sagot ni Danilo. Pagkatapos tumalak na Glenda sa kamera, niyaya na kaagad niya ang kanyang mag-ama na kumain sa malapit na karinderya. Agad ring bumaba ang tatlong magkapatid at sumunod sa kanilang ina. Pagkarating sa karinderya, si Kreya nang pina-order ni Glenda. Abala kasi siya sa pagkwekwento ng nangyari sa kanila sa barko. Kahit yung iba ay wala namang katotohanan. Kahit naiinis na, sinunod pa rin ni Kreya ang inuutos ng ina dahil siya ang panganay. Sinamahan na lamang siya ni Gary na mag-order para tulungan ang magkapatid na magdala ng pagkain. Hayaan mo na sila ate, saad ni Gary. Simula nung naging sikat na vlogger si Mama bilang isang adventurer, pagkaramdam ko, kinalimutan na niya tayo. Sambit naman ni Kreya. Nang mailista na nila ang kanilang order, inintay lamang nila ito para madala na kaagad sa kanilang lamesa. Habang naghihintay, isang staff ng karenderyang lumapit sa dalawa at may binigay itong kwintas na may pendant na itim na bato. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Gary sapagkat sa kanya inabot ng lalaki. Isa yung Divino Hiniral. Magbibigay ito ng protection sa inyo. Hindi ba't kayo ang sikat na vlogger sa YouTube? Kung oo, pues maling lugar ang napuntahan ninyo. Mag-iingat na lang kayo dahil hindi lang iisang kagubatan na natatili ang mga agkanto. May pagbabantang wika ng lalaki
bago umalis. Tinignan lamang ni Kreya at Gary ang kwintas na ito at napagpa siyang itago upang hindi makuha ng kanilang ina. Pagkatapos nilang makuha ang order, tinitignan pa rin ni Gary ang lalaking nagbigay sa kanila ng Divino General. Tinitignan rin siya nito na tila ba binabalaan. Pagkatapos nilang kumain, kaagad na silang umalis sa karinderya. Hawak-hawak pa rin ni Gary ang kwintas. Ngayon, tutungo na sila sa bundok kung saan napagpasyahan ng kanilang ina na doon sila unang pupunta. Habang tulog si Glenda, hindi naman kaagad nag-atubaling tanongin ni Gary ang kanyang kapatid tungkol sa bagay na ibinigay sa kanila kanina. Ate, naniniwala ka ba sa sinabi ng lalaki kanina? Papulong na tanong ni Gary sa kapatid. Sapat na yon para sa Kreya lang ang makakarinig. Oo, naniniwala ako, sagot naman ni Kreya. Totoo palang may agkanto sa mga gubat ng kapis. Ibig sabihin, delikado tayo ngayon. Wika naman ni Gary. Ano sa tingin mo? Basta, kung ano man ang mangyari sa atin, si mama ang sisisihin ko. Tsaka yung binigay ng lalaki, baka makakatulong sa atin. Kaya wag mong itapon ha. Babala ni Kreya. Tumango-tango na lamang si Gary at kwinentas ang Divino General. Hapon na nang dumating sila sa isang baryo malapit sa bundok na una nilang iikutin. Plano sana ng mag-asawa na magpalipas ng gabi sa baryong iyon kung papayagan sila ng kapitan. Pagbaba nila sa sasakyan, pinagtitinginan kaagad sila ng mga tao na nandoon. Napansin rin ni Gary ang isang matanda na nakatingin sa kanyang suot na kwintas, kung kaya itinago niya iyon sa loob ng kanyang t-shirt. Nilapitan naman sila ng matandang lalaki na sa tansya nila ay nasa 40 anyos na ito. Nagpakilala siya bilang tagapamuno raw ng kanilang baryo. Matagal na silang itinakwil sa kapis sa kadahilanang sila raw ang pinanggagalingan ng agkanto. Ilang beses pinagtanggol ng mga taga-baryo ang kanilang lugar, ngunit hindi sila pinakinggan ng ibang tao. Kaya naman lumapit na lamang sila sa malapit na bundok. Naintindihan po namin. Kung maaari po, uupa sana kami ng isang bahay sa inyo kung may bakante pa. Wika ni Danilo. Mayroon pa naman. Sa totoo nga lang, nire-reserva namin ito para sa mga katulad ninyong nag-a-adventure rito sa gubat. Sambit ng lalaki. Inakay sila nito sa isang bakanting bahay na kanilang uupahan. Ngunit habang naglalakad sila, hindi pa rin matanggal ang tingin ng mga tao sa kanilang magpamilya. Napansin iyon ni Gary at Kreya, kaya naman pinauna ng maglakad ni Kreya ang kanyang dalawang kapatid kadahilan ng masama ang kutob niya sa mga tao rito sa baryo. Nang makarating sila sa bakanting bahay, binigay kaagad ng namumuno ang susi kay Danilo. Tinanggap niya rin iyon at pumasok na kaagad sila sa bahay. Sa pagpasok mo pa lang, isang malansang amoy ang sasalubong sa iyo. Hindi na lamang iyan pinansin ng magpamilya sapagkat nawala rin kaagad iyon. Baho naman nun. Parang may patay na daga. Reklamo ni Glenda. Tumupo na kaagad sa sofa. Napabuntong hininga na lang si Kreya at lumabas muli upang kunin ang iba pang gamit sa kanilang sasakyan. Medyo malayo ang naparkingan ng kanilang sasakyan. Nasa labas pa iyon ng baryo. Kaya naman naglakad pa si Kreya kahit kinakabahan pa siya sa mga tingin ng tao sa kanya. Gabing madilim, may bago na namang kakainin. Napatigil si Kreya
dahil sa sinabi ng matandang babae habang nagwawalis. Nang mapansin itong nakatingin sa kanya si Kreya, kaagad itong pumasok sa kanyang bahay at iniwan ang walis sa bakuran. Word naman nun, wika ni Kreya sa sarili. Naglakad na lamang ang dalaga papalabas sa baryo upang kunin ang iba pang gamit. Kaunti lamang iyon, kaya napagpasya na lang niyang siya na lang ang kukuha. Habang ibinababa ang dalawang eco-bag, napatali sa gulat si Kreya nang may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Nakakagulat ka naman, bulyaw niya sa binata na nasa kanyang likuran. Nung sabi ko, kailangan mo ba ng tulong? Tanong nito sa kanya. Hindi na. Ayos lang, kaya ko na to. Nauutal na sagot ni Kreya. Ako nga pala si Francis. Ikaw. Pagpapakilala nito. Kreya. Maikling sagot ng dalaga. Pinagpatuloy ng pagpapababa ng mga eco-bag. Apat na malalaking eco-bag yan Kaya mo bang bitbitin? Tanong ni Francis. Hindi nga pero babalikan ko na lang yung iba. Ako na magdadala nito yung iba. Wala nang nagawa sa Kreya ng bitbitin ni Francis ang dalawang eco-bag. Habang tinatahak nila ang daan papunta sa inupahang bahay ng pamilya ni Kreya, nabanggit ni Francis ang tungkol sa engkanto na ginugulo ang kanilang baryo noon. Kung ako sa inyo, huwag nyo nang ituloy ang pag-akyat sa pinakapataas na bundok dito. Kasi kung ano pa ang gawin ng engkanto sa inyo Suwestyon ni Francis. Wala kaming magagawa. Yun ang kagustuhan ni Mama Sagot naman ni Kreya. Alam nyo ba, kaya ganito ang tingin ng mga tao rito sa inyo? Kasi itong baryo namin ay tahimik na. Nakipagkasunduan ang dating namumuno sa amin na kapag may bagong salta rito, sila ay iaalay sa halimaw para hindi na kami gagambalain pa nito. Napatigil si Kreya nang sabihin iyon ni Francis. Ibig bang sabihin, kami ang iaalay ninyo? Gulat na tanong ng dalaga. Sakto namang nakarating na sila sa harap ng bahay na inuupahan ni Kreya. Kaya naman ibinaba na ni Francis ang dalawang eco-bag. Huwag kayong mag-alala. May protection kayong dala, kaya mahihirapan siyang habulin kayo. Sagot naman ni Francis. Teka lang. Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Baka naman inuuto mo lang ako. May pagdududang tanong ng dalaga. Mukha ba akong nagbibiro? Ang suot na kwentas ng kapatid mo ay mutya ng hari ng mga engkantong yon. Yun ang ibig kong sabihin na magbibigay ng proteksyon sa inyo. Kaya wag sana ninyo itong walain. Dahil kung hindi, baka hindi na kayo makakababa pa ng bundok. Babanta ni Francis bago umalis sa harapan ni Kreya. Hindi alam ng dalaga kung ano ang kanyang gagawin. Nagsimula na rin siyang kabahan sa mga sinasabi ni Francis sa kanya. Ate, ayos ka lang? Doon lang bumalik sa realidad si Kreya nang tanungin siya ni Gary. Tumango-tango lamang siya at pumasok na sa loob. Pinagabihan, nalimpungatan si Gary dahil sa ingay ng kaluskos na nagmumula sa kanilang pupungan. Hindi pumasok sa isip ng bata na baka panganib ang nasa itaas ng kanilang bubungan. Umikab siya at bumaba ng kanyang kama. Ang CR kasi sa kanilang bahay ay nasa labas, kaya kailangan pa talaga niyang lumabas upang umihi. Pagbukas niya ng pintuan, hindi napansin ni Gary ang nilalang na nasa kanyang harapan. Nakapikit pa kasi ang kanyang mga mata dahil sa antok. Nilagpasan niya lang ito na ipinagtataka ng nilalang. Pasok ng bata sa CR, isinarado nito ang pintuan
kaya sa labas na lang nag-aabang ang agkanto. Ang sungit naman ng batang iyon. Hindi man lang ako pinansin. Lahat ng tao rito natatakot sa akin. Pagmamaktol ng nilalang. Hindi ganun pala no? Nang maramdaman ng agkanto na tapos nang umihi si Gary, muli niya itong inabangan sa labas ng pintuan ng banyo upang sakmalin sana. Ngunit pagbukas ng pintuan, hindi na siya nakapagsalita nang maramdaman niya ang init na likidong tumama sa kanyang mukha. Kala ko tapos na akong umihi. Inaantok na wika ni Gary at isinarado ang kanyang pantalon bago nilagpasan ang nilalang. Samantala, napasigaw naman sa galit ang agkanto dahil natamaan siya ng ihi ni Gary. Matakin na niya sana ang bata habang papasok ito sa kanilang bahay. Ngunit nang mahawakan niya ang batok nito, napasigaw siya sa sakit ng pagkapasok. Aray! Bakit ako napasok sa balat niya? Sigaw ng agkanto. Tanging siya lang ang nakakarinig. Imposible. Ikatsuot-suot niya ang Divino General. Galit na tanong niya sa kanyang sarili. Nang makitang ang kwintas ni Gary na suot-suot ang mutya ng hari ng engkanto iyon. Doon lang napagtanto ng nilalang na pinagtaksilan siya ng kanyang kaibigang tao na siyang pinagkakatiwalaan niya ng mutya na kanyang ninakaw sa hari ng mga engkanto. Kaya naman dali-dali siyang naglaho na parang bula at sumulpot na lang bigla sa karinderya kung saan nagpapahinga ang kanyang tinuturing na kaibigan. Yun ay walang iba kundi ang lalaking nagbigay ng mutya ng hari kay Gary. Galit na nakatingin ang nilalang sa natutulog niyang kaibigan. Kaya dahil sa pagkagalit niya, hindi na siya nagdalawang isip na patayin ito. Umapaibabaw siya sa lalaki at walang pag-alinlangang dinukot ang puso ng lalaki. Kinain niya iyon pati ang bituka nito. Sinipsip pa rin ng agkanto ang dugo nito bago tuluyang iniwan. Kinabukasan, habang kumakain sa pagkainan, may kwento ni Cray ang sinabi ni Francis sa kanyang mga magulang. Noong una, hindi pa sana siya pakikinggan ng kanyang ina, ngunit tila nagalit si Danilo. Doon na tumahimik si Glenda at napalitang pakinggan ang sinasabi ng anak. Sabi raw po ni Francis, ang agkanto ay nakatira dyan sa bundok na pupuntahan natin ngayon. Kaya sana po, kung ako sa inyo, umuwi na lang po tayo. Pagkukwento at suwestyon ni Freya. Ay nako, huwag ka basta-basta nagpapaniwala sa mga batang yon. Tinatakot lang nila tayo dahil alam nilang baguhan tayo rito. Naiintindihan nyo ba? Bilisan nyo nang kumain dyan para maaga tayong makakabalik dito sa bahay. Bilis na! Bulyaw ni Glenda sa mga anak bago tumayo at kinuha ang kamera. Nagkatinginan na lamang ang mag-ama at walang nagawa sa desisyon ni Glenda. Sa pagbablog lang kasi sila kumikita. Umad kasi si Glenda magtrabaho ng pisikal. Kaya naisipan niyang gumawa ng content sa YouTube upang makakita ng malaki. Ganon rin si Danilo, ngunit hindi sa pagbablog ang kanyang nais, kundi ang isang maging author ng sikat ng librong nobela. Ayaw pa sana niyang pumayag sa plano ni Glenda. Pero nang takutin siya ng babae na itatakas nito ang kanyang mga anak, wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang. Pagkatapos nilang kumain, nagpahinga na sila saglit at nagsimula ng akyatin ang bundok. Noong una, pinag-iingat pa sila ng pinuno ng baryo. Kaya naman nagpasalamat ng marami si Glenda sa pag-aalala ng mga ito sa kanila. Ngunit mapapansin mo ang pagkadismaya at pagkaawa sa mukha ng mga tao habang tinititignan ang magpamilyang papalayo. Nako, Diyos na lang ang bahala sa kanila.
Wika ng isang ginang. Iyak pa bubusog na naman ang agkanto nito. Sabat pa ng isang matanda habang may hawak na walis. Tama na yan, mas mabuti pang ipagdasal na lang natin sila at ang ating baryo upang mailayo sa kapahamakan. Sagot ng pinuno. Nagsialisa ng lahat ng mga tao maliban kay Francis na nakakunot ang noo. Gusto pa sana niyang pigilan si Crea. Ngunit huli na ang lahat dahil nakaalis na ang mga ito. At isa pa, wala siyang karapatan na pigilan ang mga magulang ng dalaga. Ngunit may parte sa kanyang pagkatao na ayaw niyang mangyari sa pamilya ni Crea ang nangyari sa kanyang mga magulang at kapatid. Tagal na kasing ulila si Francis. Gaya ni Crea, bagong salta lang rin sila dito noon. Ngunit sa kasamang palad, siya lang ang nakaligtas sa kanyang pamilya. Nung gabing atakein sila ng agkanto at wala man lang ginawa ang mga tao sa baryo. Tuwing tinatanong naman niya ang pinuno kung bakit hindi sila tinutulungan noon, ang tanging sagot lamang nito, Ilang beses ko na kayong binalaan. sa kabilang banda, habang tinatahak nila ang kabundukan. Abala naman si Glenda sa kakatalak sa harap ng kamera. Hindi na sila ngayon naka-video, kundi live na. Nangako kasi ang ginang na kapag nasa bundok na sila, isasama niya ang kanyang mga supporters at viewers sa kanilang pag-a-adventure sa loob ng gubat ng kapis. Ma'am, may agkanto raw dyan. Naniniwala kayo roon? Well, kami ng pamilya ko hindi. Basta para sa inyo. Kayang-kaya naming gawin kahit ano. Nakangiting sagot na Glenda sa isang supporter na nag-comment sa kanyang live. Hindi pa nga sila nakakalahati nang biglang mag-aya si Glenda na magpahinga. Sinabi niya rin iyon sa kanyang mga supporters. Uminom muna sila ng tubig at kumain ng candy upang maiwasan ang magutom at mabusog sa gitna ng paglalakbay. Pagkatapos ng halos isang oras na pagpapahinga, napagpasya na kaagad ng pamilya na ituloy ang kanilang paglalakbay. Kahit mainit, tiniis ng mga bata para sa kanilang ina. Hapon na nang makarating sila sa gitna ng bundok. Gaya kanina, si Danilo naman ang nag-aya na magpahinga habang karga-karga na si Danica. Napagod kasi ito at nagreklamo na, ngunit imbis na mag-aalala ay nagalit pa si Glenda. Ayaw na ayaw kasi nito na may magreklamo sa kanya, lalo na at kagustuhan niya ang ginagawa nila. O Danica, ayan na ha. Magpapahinga na tayo. Napahirapan mo lang ang papa mo eh. Bulyaw ni Glenda at padabog na umupo sa damo. Hindi masyadong mainit sa pwesto nila ngayon, sapagkat nasa loob sila ng kagubatan at marami ang punong umaharang sa mainit na araw. May tubig ka pa, Gary? Tanong ni Crea. Wala na nga eh, sagot naman ni Gary. Mama, Papa, wala na po kaming tubig. Reklamo naman ni Crea. Nagtinginan si Danilo at Glenda. Nung makita ng lalaki ang tubigan ni Glenda, kunin na sana niya ito upang ibigay sa mga anak. Ngunit mabilis na iniwas ng ginang ang tubigan. Akin to ano? Kasalanan ko ba kung naubos kaagad ang tubig nila? E di maghanap kayo. May malapit naman yata na ilog rito, di ba? Bulyaw ni Glenda. Mabuti na lang tapos na siyang mag-live. Dahil kung hindi, makikita na sana ng kanyang mga taga-suporta kung gaano kasama ang ugali niya sa kanyang mga anak. Glenda, nasaan ang konsensya mo? Mga anak mo to. At ngayon lang, please. Huwag kang maging makasarili. Dahil kagustuhan mo to. Sumusunod lang kami. Bulyaw ni Danilo. Sasagot na sana si Glenda nang biglang magsalita si Gary. Huwag na po kayo mag-away, ma, pa. Maghanap na lang kami ng malapit na batis. Malinis naman po siguro yung mga tubig rito.
Wika ng bata. Mabuti pa. Sigaw naman ni Glenda na nagpayuko sa bata. Sige na anak, mag-iingat kayo ha. Bumalik ka agad kayo rito. Hindi kami alis. Sige na. Pagsasang-ayon ni Danilo. Tumayo naman si Karaya at pinagpag ang kanyang suot na short. Naglakbay nga silang dalawa hanggang sa may mahanap silang batis. Ate, ayun o ilog. Tignan mo dali. Napakalinis pa. Excited na sigaw ni Gary. Oo nga no. Tara nga. Puntahan natin. Sambit ni Karaya. Lumapit nga sila sa ilog at akmang sasalok na sana ng tubig nang biglang may nagsalita sa kanilang likuran. Dahil sa gulat, napaatras ang magkapatid at hindi sinasadyang mahulog sa ilog. Pasensya na kung nagulat ko kayo. Maaari ko bang malaman kung bakit kayo sasalok sa aking ilog? Mahinahong tanong ng magandang babae sa kanilang harapan. Nauuhaw po kasi kami. Nauutal na sagot ni Gary. Likas ba sa ugali ninyo na hindi nagpapaalam tuwing may kailangan? Tanong pa nito. Pasensya na po, akala kasi namin walang nagmamay-ari sa ilog na to. Matapang na sagot ni Karaya at tumayo. Tinulungan niya ring tumayo ang kapatid kahit basa na sila. Sige, papayagan ko kayong magsalok ng tubig sa aking ilog sa isang kondisyon. Nakakangiting wika ng babae. Ano yun? Sabay na tanong ng magkapatid. Ibigay niyo sa akin ang kwintas na suot-suot ngayon ng batang yan. Sagot ng babae. Tinuro nito si Gary ngunit tiniwakan ng bata ang kwintas at umiling. Huwag na lang po. Maghahanap na lang po kami ng ibang ilog. Tara na Ate Karaya. Pagkaya ni Gary sa kapatid. Nang malagpasan nila ang babae, bigla sila nitong tinawag at nang lumingon ang dalawa. Nagulat sila nang biglang nag-iba ang anyo nito. Naging pangit at kulubot ang katawan ng estrangherang babae. Hindi kayo makakatakas sa akin! Sigaw nito. Ate, halimaw! Halimaw! Sigaw ni Gary. Walang nagawang magkapatid kundi ang tumakbo ng mabilis. Hindi nila alam kung saan sila patungo, ngunit tuloy-tuloy lamang ang kanilang pagtakbo hanggang sa hindi na sila masundan ng halimaw. Angos na tumigil sa isang malaking puno ang magkapatid at hinabol ang kanilang hininga. Hindi nila alam kung saan nanggagaling ang halimaw na yon. At ngayon lang rin sila nakakita ng halimaw na nagpapakita habang may araw pa. Ate, nasaan na tayo? Nauutal na tanong ni Gary. Doon lamang napagtanto ni Karaya na nawala sila sa kanilang daanan kanina. Ay, Tanging sagot ng dalaga. Samantala, nagtataka naman sina Danilo at Glenda dahil magdidilim na. Ay wala pa rin sina Karaya at Gary. Nais pa sanang sundan ni Glenda at pagalitan ng dalawa. Ngunit mariin siyang pinigilan ng asawa. Alam mo ba nang dahil sa'yo, kaya nawala ang mga anak natin. Tignan mo, ngayon hindi na natin alam kung saan sila nagpunta. Sigaw ni Danilo. huwag mo nga akong sinisigawan. Bastos ka ha. Hoy, huwag kang feeling. Dahil hindi naman talaga ako ina ng mga anak mo. Naintindihan mo ba? Tumatayo lang ako bilang ina nila. Dahil ayaw mong lumaki silang walang natatamasang pagmamahal ng isang nanay. Sigaw ni Glenda. Pero hindi mo binigay sa kanila yon. Naintindihan mo rin ba? Sigaw rin ni Danilo. Hindi napansin ng dalawa na nawawala na rin si Danica. Umalis na pala ito habang nagtatalo ang kanyang mga mama at papa. Ayaw kasi ng bata na makarinig ng away, lalo na't nasa harapan pa niya. Sa kabilang banda, naiinis at pagod na rin sina Karaya at Gary
kakahanap kung saan ang daanan nila. Ngunit hindi pa rin sila sumuko. Naglakad sila ng naglakad kahit hindi nila alam kung saan sila tutungo. Ate, nauuhaw na talaga ako. Reklamo ni Gary. Ako rin pero tiis-tiis lang at mahanap pa rin natin ang tamang daan. Sagot ni Kreya. Sa kalagitnaan ng paghahanap nila, nagulat si Kreya at Gary nang may marinig silang mga yabag na patungo sa kanilang direksyon. At dahil madilim, hindi nila alam kung saan ito nanggagaling. Wala man lang kasi silang kadala-dalang flashlight at tanging tubigan lang ang dala ng mga ito. Natatakot na ako, ate. Pabulong na sambit ni Gary. Ako rin, pero mag-ano ka na lang, tahimik ka na lang. Bulong rin ni Kreya. Habang nakikiramdam sila sa paligid, bigla na lang tumigil ang mga yabag. At kasunod nun, yung pag-iyak ng boses ng bata. Hindi agkanto ang naninirahan rito, kundi multo. Natatakot na sambit ni Gary. Kaya nga, wait, teka lang. Pinakinggan muli ni Kreya ang boses na umiiyak at doon lang nila napagtanto na boses pala iyon ni Danica. Si Danica nga. Sigaw ni Kreya. Hinanap nilang pinanggalingan ng iyak hanggang sa dalhin sila nito sa totoong ilog. Doon nila natagpuan si Danica. Umiiyak ito at tinatawag sila. Tinakbo ni Gary at Kreya ang kapatid at saka niyakap ito dahil sa pag-aalala. Danica, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Nasaan si mama at papa? Nag-aalalang tanong ni Kreya. Nag-aaway sila, kaya umalis ako. Umiiyak na sagot ng bata. Mabuti na lang at dito ka dinala. Bakit ka naman umalis Naiinis na tanong ni Gary. Kasi kuya, ayaw kong may makikitang nag-aaway sa harapan ko. Pagdidepensa ni Danica sa kanyang sarili. Sige na, tama na yan. Tumayo na kayo at uminom rito sa ilog. Sa tansya ko malinis ito Wika ni Kreya. Uminom nga silang magkapatid sa ilog. At nang mapawi ang uhaw, doon na sila nagpahinga. Napagpasya ng dalaga na gawa ng pahingahan ang mga kapatid. Kumuha siya ng malapad na dahon ng saging na walang bunga at yun ang pinahigaan niya sa mga ito. Bukas na lang nila ipagpatuloy ang paghahanap ng daan patungo sa kanilang mga magulang. Habang nasa kalagitnaan ng pagtulog, lalimpungatan sa Kreya nang marinig ang atungal ng hindi pangkaraniwang nilalang. Tila malapit lang ito sa kinaroroonan nila. Medyo tago ang pinagpahingahan ng magkapatid dahil pinagitnaan sila ng dalawang malaking bato. Sumilip si Kreya sa pinakalabas at doon nakita ang agkanto. Sumisingot-singot ito na tila inaamoy sila. Nanlaki ang mga mata ni Kreya at sisigaw na sana siya dahil sa takot nang may biglang humawak sa kanyang bibig upang pigilin ang kanyang pagsigaw. Nilingon kaagad ni Kreya kung sino ito. Ngunit nabigla siya nang makita si Francis. Anong ginagawa mo rito? Anong ni Kreya? Hinahanap ko kayo kanina pa. Mabuti na lang at nang makita kong ilog na to, naisipan kong baka nandito lang kayo. Hindi nga ako nagkakamali. Sinundan ko lang talaga kayo kanina dahil nag-aalala ako. Lalo na't dito namamalagi ang agkanto. Pabulong na paliwanag ni Francis. Oo, totoo nga ang lahat ng sinabi mo. Nakita ko na ngayon ang agkanto. Sagot ni Kreya. Dahan-dahan naman nilang ginising ang dalawa dahil balak sana nilang tumakas ng palihim at hindi nakikita ng halimaw. Ngunit sa kasamaang palad, natapakan ni Francis ang putol na sanga na siyang nakalikhang ingay. Takbo! Sigaw ni Francis. Binuhat naman kaagad ni Francis si Danica
Sabay-sabay nga silang tumakbo. Pinauna nilang tumakbo si Gary dahil ito ang may hawak ng mutya. Ngunit muntik na silang matumba dahil sumulpot bigla sa kanilang harapan ang agkanto. Kaagad silang tumakbo sa kanilang likuran. Ngunit napasigaw sila dahil may biglang sumulpot na isa ring agkanto. Paano sila naging dalawa? Gulat na tanong ni Rhea. Hindi sila dalawa, kundi iisa lang. Nililinlang lang tayo ng agkantong ito, sagot ni Francis. Umalakhak naman ang agkanto at inatake sila ng mabilis. Ngunit tinulak ni Gary si Rhea na siyang nagtulak rin kay Francis. Natumba ang dalawa, samantalang si Gary naman ay pumagitna at nilabas ang kwintas at saka tinutok sa agkanto. Umilaw naman ito kaagad na siyang nakapagpasilaw sa nilalang. Paano pala napunta sa kapatid mo ang matagal nang hinahanap ng pinuno ng baryo namin? Yan ang mutya ng magpoprotekta sana sa baryo namin laban sa agkanto. Hysterical na tanong ni Francis. Ano? Gulat na tanong din ni Rhea. Binigayan ng hari ng engkanto sa dati naming pinuno pero ninakaw ng dati naming miyembro. Para sana sa agkanto at para maprotekta ng pamilya niya. Pero hindi ko inakalang napunta kay Gary. Paliwanag ni Francis. Binigay ng lalaki sa amin sa karinderya. Sabat naman ni Rhea. Samantalang si Gary naman ang nakipaglaban sa agkanto. Hindi niya alam pero may biglang pumasok na enerhiya sa kanyang katawan na siyang nagbigay ng lakas sa kanya upang labanan ang agkanto. Hindi niya pinagbigyan pa ang nilalang at inatake na ito. Pinagsisipa niya ng malakas ang mukha ng agkanto habang pinagprotektahan siya ng mutya ng hari ng engkanto. Hindi naman makalaban ang nilalang dahil sa bilis ng kilos ni Gary. Nahirapan siyang ulihin ito hanggang sa masipa ni Gary ang kanyang dibdib. Lumusot ang paa ng binata rito na siyang nakapagpatalsik sa puso ng agkanto. Nang matanggal ang puso ng agkanto, dinurog agad yun ni Gary upang siguraduhin hindi na mabubuhay pa ang halimaw. Ganyan kalakas ang mutya ng hari ng engkanto. Nakangiting wika ni Francis at tumayo at saka tinakbo si Gary. Inaamagahan, umiiyak pa rin si Glenda at Danilo habang hinahanap ang mga anak. Bumalik na sila kagabi sa baryo upang tulungan sila. Binigyan niya rin ng suhol ang mga taong sasama sa kanya, kabilang na ang pinuno. Kaya naman walang nagawa ang mga ito, kundi samahan ang mag-asawa. Doon lang nagsisisi si Glenda dahil hindi na napansin na napamahal na pala siya sa mga bata kahit hindi niya ito tunay na katugo. Sa kalagitnaan ng paghanap nila sa mga bata, napatigil ang lahat ng sumigaw ang isa sa kanilang kasamahan. Natagpuan kasi nito ang bangkay ng agkanto. Durog ang puso nito at butas ang dibdib. Tila ba may nakatalo na sa halimaw na kinakatakutan ng baryo. Hindi ako nagkakamali. Mutya ng hari ng engkanto ang nakatalo sa kanya. Kung sino man siya, salamat sa kanya. Nakangiting wika ng pinuno. At tinutusan ng mga kalalakihan na sunugin ang bangkay ng agkanto. Pinuno, nandito na ang mga batang hinahanap natin. Kabilang na si Francis. Sigaw ng lalaki. Kaya nang tumakbo si Glenda at Danilo sa kinaroroonan ng mga anak. At nang makita nila ito, niyakap kaagad ni Glenda ang tatlo ng mahigpit. Oh mga anak, patawad. Hindi niyo naramdaman ang pagmamahal ko. Patawad. Umiiyak na paghihingi ng tawad ni Glenda. Samantala, nilapitan naman ng pinuno si Francis nang makitang suot-suot na ito ang mutya ng hari ng engkanto. Yun pala, bago sila makita ng mga tao, binigay na ni Gary ang mutya kay Francis upang palabasin na ito ang nakatalo sa mutya. Masaya namang tinanggap iyon ng binata at nagpasalamat kay Gary. Ngayon, si Francis na ang itinuring nilang pinuno
sapagkat naniwala ang silang ito ang nakatalo at binigyan ng mutya ng hari ng engkanto. Matapos ang lahat ng pangyayari, natuto na rin si Glenda sa kanyang pagkakamali. Itinigil niya na rin ang pag-vlog at nagtatrabaho na lamang. Binigyan niya rin ng pansin ang mga anak upang makabawi sa mga ito. Wakas! Wakas ng kwento hanggang sa muli.